Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan at Albay ang kanilang emergency plan sa harap ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kabilang sa kanilang mga inihahanda ay ang evacuation centers at rescue vehicles. Samantala, bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng 6-kilometer permanent danger zone. Si Emmanuel Bongcudin, Radyo Pilipinas Albay, sa sentro ng balita. Tuloy-tuloy ang Oplan Bandilyo ng mga otoridad sa Albay matapos itaas sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Dito sa Barangay Kirangay sa Kamalig, walang patid ang paalala sa mga residente na sumunod sa mga inilalabas na abiso ng pamahalaan. At para agad matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa naturang bayan, nire-review na ng lokal na pamahalaan ang emergency plan nila sakaling pumutok ang bulkan. Kaya naman ang mga evacuation center at mga rescue vehicle na gagamitin sa paglikas ng mga residente nakahanda na rin. Habang ang listahan ng mga pamilya na natukoy ng LGU na ililikas na ibigay na sa DSWD. Todo bantay rin ang mga pulis at sundalo para matiyak na walang makapapasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, nagbabala ang DOST Pag-asa sa publiko sa lahar flow at landslide dahil sa umiiral na shear lines sa Albay. Posible kasi ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Albay at Karatig Lalawigan. Kaya naman bukod sa class suspension sa ilang lugar, nagpapatupad na rin ng karagdagang safety measures ang mga LGU. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto, sumunod sa abiso at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, Emmanuel Bongcudin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.